Ang hindi mag-like at subscribe hindi magkakajowa ng 1 year. Peace, love you all mga idol. Sinabi ng matandang doktor na kailangan na muna maghintay ni Hanfang sa hospital para sa kanyang gamot. Malungkot siya habang tinitignan ang nabali niyang paa sa X-ray. Si Brother Lee ay nagpaalam na sa kanyang lil bro para umalis. Sinabi nitong tawagan na lang siya pag may kailangan siya. Dahil marami pa siyang transaksyon na asikasuhin. Sinabihan niya naman itong mag-ingat ang kanyang big bro sa daan. Napapabuntong hininga na lamang siya. Dahil sa tagal ng hinihintay niya, siya ay nakaupo lamang at binibilang ang mga tao sa paligid niya. Hindi naman alam ng lahat na may magjoowang nagkukumot sa isang kama. At may ginagawang kakaiba. Iniisip naman ni Hanfang kung bakit sobrang tagal ibigay ng gamot sa kanya. Habang sa kanyang tabi naman may isang matandang nagbi-video sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Hanfang ang paligid, may padaan naman na 2 bundok sa harapan niya. Namangha naman siya dahil sa ganda ng mga bundok na dumaan sa harapan niya. Ito ay si Head Nurse Jin. Siya ay pinatawag upang i-check ang mga bagong dating na pasyente nila. Si Hanfang ay namamangha sa hubog ng katawan nito. Narinig niyang head nurse pala ito kaya naman mas lalo siyang namangha. Naakit na siya dahil ito ay batang-bata pa pero hot mama na. Habang pinagmamasdan niya ito sa malayo, napansin niyang ito ay isang magaling na nurse. At napakabait sa kahit sinong pasyente niya. Si Hanfang ay talagang namamangha sa kagandahan at kabaitan ng dalaga. Medyo napababa naman ang tingin si Hanfang. At biglang napasigaw sa isip niya ng, ang ganda talaga. Iniisip ni Hanfang na wala man lang kaalam-alam ang dalaga, dahil nakikita na ang kulay pink na panty nito. Nagsalita naman ang katabi niyang matanda at tinatawag si Nurse Jin. Sinabi naman nito na sandali lang po lolo. Lumapit ito para magpasensya sa matanda. Dahil kulang sila ng tao ngayon sa dami ng pasyente. Sinabihan niya itong babalik siya mamaya. Dahil may mga mas nauna pang pasyente. Ang matanda naman ay nagkukunwaring biglang sumakit ang likod. Ang matandang malibog ay binivideohan ang kulay pink na panty ni Nurse Jin. Sinabi ng matandang tigang na pakicheck ang likod niya. Dahil sobrang sumasakit na ito. Sinabi ni Nurse Jin na kailangan na ipa-x-ray ang likod ng matanda para makasigurado. Pinagpipilitan ng matanda na i-check na ngayon ang likod niya. Hindi na makapagpigil ang kamay nito. Kaya naman bigla niyang hinila si Nurse Jin. Sinabi ng matanda na dalian niya na tignan ang masakit na likod niya. Tawang-tawa naman si Nurse Jin dahil madali ito makiliti. Kahit kaunting hawak lang sa katawan niya. Nagugustuhan naman ng matandang manyakis ang nakikita niyang reaksyon ni Nurse Jin. Ang matanda ay hindi na makapagpigil. Sinimulan niya na pisilin ang malambot na mamon ni Nurse Jin. At sinabing sa ganitong parte ang masakit sa likod ko. Mula sa kawalan may bigla naman lumilipad na bagay. Bang! Tumba ang matanda sa binatong saklay ni Hanfang. Nag-alala naman si Nurse Jin sa pagbagsak ng matanda. Nagpasensya naman si Hanfang. At sinabing first time niya lang ang gumamit ng saklay. Kaya naman naibato niya ito sa matanda. Pinulot ni Hanfang ang cellphone. Sumigaw naman ang matanda na wag gagalawin ni Hanfang ang cellphone niya. Hindi niya napansin na tanggal na ang benda sa injury niya. Tinignan ni Hanfang ang laman ng cellphone. Pinipilit naman ng matanda na ibigay na ni Hanfang ang cellphone niya. Galit na tumitig si Hanfang sa matanda. Dahil lumalabas na tama ang hinala niya. Tinakot ni Hanfang ang matanda na isusumbong ito sa mga pulis. Sinabi pa ni Hanfang na mas bagay ang matanda doon sa kulungan. Dahil ang pagiging manyakis ang requirements nila doon para makapasok ka ng mabilis sabi ni Hanfang. Sinabi niya din na hindi niya ibabalik ang cellphone ng matanda. Dahil baka i-upload niya pa ito sa internet. Galit na galit ang matanda kay Hanfang. Dahil sa pagpapahiya sa kanya. Ang matandang masakit ang likod ay bigla na lang tumakbo. Dahil sa kahihiyan na sinapit niya. Inaakala pa din ni Nurse Jin na masakit ang likod ng matanda. Dahil kailangan pa nila i-check up ito. Nabigla naman si Hanfang dahil sa pambabastos ng matanda sa kanya. Hindi man lang ito nagalit. Pinaalam naman ni Hanfang kung gaano kamanyakis ang matandang umalis. Sinabi naman ni Nurse Jin na hindi niya napansin ang ginawa ng matanda. Binigay na ni Hanfang ang cellphone ng matanda. At sinabing bahala na si Nurse Jin kung ano ang gagawin niya sa matanda. Maraming manyakis ngayon, kaya pinaalalahanan niya si Nurse Jin na mag-ingat sa susunod. Tinanong din naman ni Nurse Jin kung masakit pa ba ang injury nito.
Dahil sa ganda ng kaharap niya nakalimutan niya pansamantala na masakit nga pala ang injury niya. Siya ay napasigaw sa loob ng hospital dahil muling bumalik ang sakit ng injury niya. Makalipas ang ilang saglit na bendahan na muli ni Nurse Jin ang injury ni Hanfang. Tinanong niya si Hanfang kung nabawasan ba sakit ng paa niya sa pagbenda. Wala na akong maramdaman na sakit, sabi naman ni Hanfang. Kaya naman pala hindi ramdam ni Hanfang ang sakit. Minamasahe pala siya ng malambot at malaking kokomelon ni Nurse Jin. Nagpasalamat naman si Nurse Jin sa kanya. At sinabing hindi na siya ulit magpapabastos. Dahil kapag nangyari yun susuntukin niya ang gagawa sa kanya nun. Sarap naman ang pakiramdam ni Hanfang. Dahil minamasahe na ng malalaking kokomelon ni Nurse Jin ang paa ni Hanfang. Bagkus nagtataka siya dahil hindi man lang maramdaman ni Nurse Jin na dinaganan na ng bundok niya ang paa niya. Pinayuhan naman niya si Nurse Jin na maging aware sa paligid niya para hindi mabastos ulit. Tinawag na si Nurse Jin ng mga kasamahan niya. Si Hanfang naman ay tuwang-tuwa dahil happy siya sa naranasan niyang experience. Umalis na si Nurse Jin at sinabing bumalik siya next week para i-check ang paa ni Hanfang. Si Hanfang ay masayang-masaya na nagpaalam sa kanya. Ngunit nang mapagtanto niyang isang linggo pa, iniisip niyang hindi na ulit sila makapagkikita. Dahil sa magiging sobrang lamig na para lumabas nun. Kinabukasan patuloy pa din ang matinding buhos ng snow sa paligid. Sa telebisyon naman nire-report na magkakaroon sila ngayong araw ng matinding snowstorm at mabilisang pagbaba ng temperatura. Ang ibang lugar na desyerto tulad ng Dubai, Egypt, at Amazon Basin ay nagsimula na ding umulan ng snow. Ang mga eksperto sa iba't ibang parte ng mundo ay nag-umpisa ng pag-aralan ang biglaang paglamig ng mundo. Ayon sa mga ibang eksperto, hindi ito magtatagal. Ngunit pinapayuhan pa din ang lahat na sumunod kung anuman ang mga ipapagawa sa kanila ng lokal na gobyerno. Sinabi din sa balita na huwag magpanik. Pinagbabawalan din ang lahat na mag-imbak ng maraming supplies. Habang nanunood ng balita, relax lang ang bataan nating si Hanfang. Siya ay nadidismaya sa gobyerno dahil puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila. Wala siyang planong matakot o makinig sa gobyerno. Kaya naman hindi niya isusuko ang mga stocks ng pagkain at supplies niya. Tuwang-tuwa siya dahil ngayong pagkakataon nakapaghanda na siya ng mabuti. Hindi tulad ng dati na sobrang hirap ng kalagayan niya. Mula naman sa group chat ng residential area nila. Nagkakagulo na sila dahil nagkaroon ng snow sa Egypt. Sinabi din nilang tag-init dapat ngayon sa bansa nila. Ngunit bumubuhos ng matinding snow. Ang isa naman ay sinasabing parang mamamatay na siya sa lamig na kanyang nararanasan. Si Hanfang naman ay tahimik lang na nagbabasa ng chats ng mga kapitbahay niya. Sinabi ng isang babae na malamang negative 15 degrees na ang temperatura sa labas. Pagkatapos mag-chat ng babae, may misteryosong tao naman ang nag-chat sa group chat nila. Sinabi nito na hindi lang normal na snowstorm ang nararanasan nila ngayon. Dahil magiging isa itong Ice Age Apocalypse. Nabigla si Hanfang dahil hindi niya akalain na may ibang nakakaalam na magkakaroon ng Ice Age Apocalypse. Sana po matulungan niyo ako sa pamamagitan ng pag-like ng video at pag-subscribe sa channel ko para updated po kayo sa panibagong chapters na darating. Maraming salamat po sa inyong lahat.